Good morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background, my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Alam niyo, may nakita akong comment dun sa isa sa mga videos ko. Sabi niya, nag-billiard daw siya. Tapos, bigla siyang ninervyos. Siyempre, kumabog yung kanyang dibdib at naapektuhan na yung kanyang tiyan. Talagang unli daw yung kanyang pag-burp, no? Okay. Ang ginawa niya, umuwi siya sa bahay niya. Yan ang problema sa ating mga may anxiety disorder. Kasi ang problema natin, hindi tayo safe sa katawan natin, feeling natin, no? Halimbawa, yung ginawa niya na yun, umuwi siya kasi may discomfort siya. Umuwi siya ngayon. So imagine mo yung buhay mo na imbis nag-enjoy ka o doon sa sitwasyon niya, nagbibilyar siya. E paano kunyari may birthday ng isang mahal sa buhay, so uwi ka kasi may simptomas ka, no? So marami pa. Paano kung kailangan mo magbantay sa ospital at may simptomas ka, uuwi ka ba? Or may importante kang exam na kailangan gawin, pero dahil hindi ka komportable, uwi ka ba? Okay? Yun ang nagiging problema. Nagiging disorder yun kapag umiiwas tayo. Kasi ang problema ng tao may anxiety disorder is yung pag-iwas, no? Yung pag-iwas doon sa simptomas. At kapag umiiwas po tayo sa simptomas, lumalala siya. Kasi ang nangyayari nun, parang pinapatunayan mo kahit mali, kahit hindi totoo, nagiging totoo siya sa'yo kasi pinapatunayan mong you are in danger. Parang kayo, parang delikado kayo. So imagine mo yung dahil sa kumabog yung puso mo, imbis na nag-enjoy ka sa bilyaran mo, o kung ano man yan, kung birthday party yan, or kung yun nga, mga importanteng bagay sa buhay. Kasi sa kanya, ang sample niya kasi bilyar no? To some of you, parang, okay lang yan, bilyar lang naman yun na nga, nag-umpisa sa, pwedeng bilyar, paano kunyari, halimbawa, kasal na, o kaya, hindi mo naman kasal, pero guest ka lang, birthday ng importanteng tao sa buhay mo, uwi ka kasi may simptomas ka. Gaya nung isa rin na follower ko, Christmas, kakasama sila pamilya, pero hindi siya lumalabas ng kwarto, na dapat nag-enjoy sila kasi nga nakatutok siya sa kanyang simptomas. Okay? Itong mga videos na ginagawa ko, sana, lalo na yung mga bago pa lang, dapat mapanood nyo talaga ito mula umpisa, mula video 1 hanggang sa kasalukuyan. Okay? Tsaka wala namang bukas magaling ka na kaagad no? Kasi alam niyo, habang nagkakaroon kayo ng kaalaman at natututo talaga kayo, kasi may mga times tayo nakikinig na tayo ng video tapos bigla may cellphone, nawala ka na dun sa sinasabi dun sa video ko. So maaaring na-miss mo yung importanteng bagay na yun kasi ang dami nga nating iniisip habang pinapakinggan mo ko, may nakita kang magandang kotse, uy, ganda ng kotse, nawala ka na dun sa sinabi ko. So you see, so yun I would suggest panoorin ninyo kasi ginagawa ko yung video na to na magkaroon kayo ng kaalaman, yung tamang kaalaman. Kasi pag mas malalim, mas may alam kayo, nawawala yung takot kasi naiintindihan nyo na halimbawa, kunyari sample, lagi ko sample yung blood pressure, nagpa-fluctuate ang blood pressure talaga, tumataas, bumababa yan, no? Depende sa nararamdaman mo, sa ginagawa mo, okay? Sa kondisyon ng katawan mo, no? Ang ayaw mo dyan sa blood pressure is naka-maintain sa mataas. Kaya napapansin nyo, pag kunyari mataas blood pressure nyo, pagpunta nyo sa doktor, check. Pahingayin lang kayo, paupuin lang kayo dyan. Mamaya i-check ulit. O, bumaba na, normal na. Sige, uwi ka na. Diba? Pero, kunyari, tumagal na dun, buong araw, talaga mataas BP mo, then ipapatest ka na ng mga kung ano-ano para malaman yung rason bakit naka-maintain ng mataas ang blood pressure. Pero kunyari, tingnan nyo, pansinin niyo ha, O, ayan. O, sige, tingnan natin. O, mataas. Mataas blood pressure mo. Sige, pahinga ka lang dyan. Po ka lang dyan.
Maya, oh, ayan, normal na ulit. 120/80 na, mas mababa pa. Sige, muwi ka na. Malamang baka maaring ninervyos lang kanina yan, kaya mataas ang BP. Maaring na-stress kanina, kaya mataas ang BP. Ngayon nawala na, normal na ulit yung BP niya. Kaya in reality, ang mga doktor, ang mga cardio, pag nagtitest sila ng blood pressure or tinitingnan nila yung blood pressure nyo, averaging. Okay? Kunyari, sige, i-test mo yan. Kunyari, check mo yung blood pressure mo umaga, tanghali, gabi. I-average nila yon. May time na mataas, anong oras, pero sa hapon, wala naman. Ang baba naman ng BP niya. So, kung titingnan ng doktor doon, unless talagang buong linggo nung tinitest, talagang mataas BP mo, then, magsasalita na siya kung ano man yun. Depende yan. May kasama pa dyan yung mga cholesterol mo, kung ano-ano pa, nung lifestyle mo. Kanya nakita, payat ka naman, bata ka pa, pero ba't ang taas ng BP mo? Magkukwentuhan kayo, bakit ba tumataas BP mo ganitong oras? Anong ginagawa mo? Nasa opisina ako niyan, doc, kaya, okay. Kasi sa umaga, hindi naman. Pero kunyari, maintain buong araw, tapos payat ka naman. Titingnan ngayon yung mga cholesterol. Tingnan ng cholesterol, uy, mataas ang cholesterol, okay. Uy, may mga ganito. So, malalim yung pagtetestan kung bakit mataas ang BP. Pero, again, hindi porket mataas ang BP, delikado ka na. Kasi normal sa katawan natin, yung BP natin nagfa-fluctuate buong araw. Actually, mayroon pa tinatawag na dipper yan sa gabi. Sobrang baba niya kasi natutulog ka lang no? Sa umaga, lalo na sa morning, medyo mataas ng konti yan. Kasi lalo na kunyari hindi ka pa naiihi ka. So yung maihi na yan nakataas. Ngayon, yung kaalaman na yan, pero kunyari, maintain talaga. Buong week talagang bawat check, breakfast, before lunch, before dinner or sleeping, talagang mataas yung BP mo, yun, bibigyan ka ng gamot. O kung hindi man gamot, lifestyle change, or kung ano, depende yan sa numero. Depende sa doktor mo, no? Depende sa doktor mo at sa kondisyon ng katawan mo, kung mataba ka, mataas cholesterol mo, kung ano-ano, edad mo, gano'n, no? Kung ano-ano. So, depende yan. Kaya importante yung doktor. Okay? So, ngayon, kung alam mo na, ibig sabihin, pwede pala, ngayon, nung tinest ko yung BP ko, ang taas, pero mamaya wala na. May rason lang pala yun. Halimbawa, magbuhat ka ngayon ng balde dyan, makit ka sa agdan, uli mo yung blood pressure mo, taas. Abnormal ba yun? Hindi. Kasi ang blood pressure, kailangan yan ng katawan. Kailangan para magawa mo yung dapat mong gawin. Okay? Kumbaga, yun yung effect kung nagbuhat ka ng mabigat. Tataas blood pressure mo kasi kailangan mong magbuhat ng mabigat. Makakabuhat ka lang kung tataas yung blood pressure mo. Gets nyo? Pero, kunyari, pag bata ka, hindi pa gaano ka taas din yung BP mo kasi alam niyo kasama rin sa blood pressure yung edad mo yung sumisikip talaga yung mga veins mo, hindi siya elastic kasi kung bata ka para siyang goma na pag yung dugo mo maluwag pa siya, so kahit anong gawin mo parang 120/80 ka pa rin kahit anong gawin mo. Pero habang tumatanda ka, nag-ano rin yan medyo naninigas-nigas na yung mga veins mo, no? So, yung pressure ngayon, mas mabilis tumaas kasi hindi na ganun ka-elastic yung mga veins mo. Okay? Kaya nga napupunta rin sa edad yan. Okay? So, ganun. No? So, maraming Ngayon, kung alam mo na yung mga ganun, okay, so hindi pala ako kailangan mag-panic attack o maging miserable kasi ang blood pressure pala normal, nagpa-fluctuate unless naka-maintain siya sa mataas. At nung pinatest sa akin ng doktor, buong linggo, laging 150/100. Over 100. Buong linggo yun, tuwing titest ka. O yun. So, imbestigahan na ngayon ng doktor. Pero hindi rin agad nag-aalala kasi may mga pwedeng gawin. Okay? Pwedeng mag-maintenance. Ngayon kung ayaw nyo mag-maintenance, anong kabobohan na naman? Bakit ayaw nyo mag-maintenance? Saan ang galing na naman yung kinakatakutan ninyo na ayaw nyo mag-maintenance? Mas magaling pa ba kayo sa doktor? Ilang taon na ginagawa ang maintenance sa mga tao? Kaya nga humahaba ang buhay ng tao ngayon because may mga ganong gamot na tumutulong sa katawan natin para hindi tayo ma-stroke, hindi tayo. Pero kunyari sabi niya, natatakot ka,
sa kabubuhan mo, hindi ka naman doktor. Tapos mga chismis lang na yung maintenance kasi, di ba? Huwag po tayo tatanga-tanga, no? So, ganun, ano? Magising kayo dun sa ganung katotohanan. Anyways, so, yun na nga. Importante na maalam kayo. At babalik tayo doon, yung pag-uwi mo, yung pag-iwas mo, no? Isa yan sa mga classic behavior ng mga tao may anxiety. Kasi feeling nila, pag umalis sila dun sa sitwasyon na yon, magiging safe sila. Pero tatanungin ko kayo, anong pinagkaiba nung nandun kayo sa bilyaran at nung nakauwi na kayo? May nabago ba? Anong nabago? Sa totoo lang, bakit kumalma kayo pagdating nyo sa bahay, pero nung sa bilyaran, hindi? Ano actually ang pinagkaiba? Meron ba na para kumalma kayo? Naintindihan niyo ako? Anong pinagkaiba? Ano ba, parang ganun din sa grocery. Lumabas ka sa grocery kasi natakot ka dun sa loob. Anong pinagkaiba nung nandun ka sa loob ng grocery at nung nasa labas ka na? Anong nangyari? Bakit nag-iba? Dahil lang nasa labas ka? Bakit? Ano meron sa labas? At ano meron sa loob? Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Doon ba sa loob may sunog? Paglabas mo wala na sunog? O yun, valid yun. Obviously. Kumalma ka doon sa labas kasi wala na sunog doon. Yung mga walang sunog, na natakot ka sa loob ng grocery, nung lumabas ka, kumalma ka, anong pinagkaiba? May iniwasan ka bang danger? Wala. Ano bang delikado dun sa loob? At ano yung safe sa labas ng grocery? Isipin nyo maigi yun. Okay? Kasi kung iiwas kayo ng iiwas, nasasana yung brain ninyo na sa bawat ganong sitwasyon, kailangan nyo umiwas. Pangit. So maling ano yun, mali yung ginagawa ninyong ganun. Okay? Okay, sige, ito may magandang kwento. Kahapon, meron kaming outreach, no? Nagbigay kami doon sa mga bata sa Kabanggan, Zambales ng kung ano-ano, okay? So kahapon, parang hirap akong huminga. Parang alam mo yung sinasabi ko yung parang kasi hindi ko maintindihan bas parang di ba yung last video ko, pag nahirapan ka talaga huminga, na totoong nahirapan ka huminga, di ba? Pag hinihika ka, alam mo yun, talagang hika siya ramdam mo yan. Pero kahapon sabi ko, parang hirap akong huminga. Ngayon tinignan ko yung kahapon pagising ko, parang hirap ako huminga. Tumingin ako sa blood pressure ko, normal blood pressure ko, pati heartbeat ko normal. So walang problema sa blood pressure, okay, normal Tapos meron din akong oximeter okay, so oximeter ako, medyo nagulantang ako kasi yung heartbeat ko 35. Abnormal yun kasi ang normal is 75 to 100. That's normal, okay? Sabi ko, bakit 35? Delikado yun, no? Yung 35 na heartbeat. Pero kung athlete ka, talagang mababa ang tibok ng puso mo pag athlete ka. Okay? Healthy yun, walang problema yun kung health. Although kasi nung November nag-Sparta ako yung talagang calisthenics, yung talagang sabi ko, hindi kaya dahil yan sa exercise na ginagawa ko kaya mababa BP ko. Kasi kaya heartbeat ko mababa. So ngayon, tinitingnan ko, inoobserbahan ko siya. Ano pang nararamdaman ko sa katawan ko? May pain ba? Bakit ang baba nito? Ganun yung tanong ko. So, nandun ako sa utak na I wonder. Ibig sabihin, nagtataka ako. Hindi ako nagninervyos. Naintindihan niyo, dalawang ways kung paano tingnan ng mga bagay-bagay. Kailangan makasanayan yan para ma-manage ninyo yung inyong anxiety. Una, ang dapat tanong, bakit ganito? Okay, hindi yung hala, mamamatay ako.
Gets nyo? So dapat may patanong, bakit ganito? Kasi maraming factors eh. Una, isipin ko, bakit 35 lang yung heartbeat ko? So isip ko, baka naman wala ng baterya tong oximeter. So napansin nyo, hindi ako agad nagre-react. Kasi tinatry kong maging curious. Hindi ako reactive. Hindi ako nagre-react agad. Titingnan ko, baka naman baba lang yung, baka wala ng baterya to. O, isa yun sa mga factors kasi maaaring totoo. Tinitingnan ko, so maya umakit na siya. So nag 75, 80, nag 90. Sabi ko, oh, yun naman pala. Magkali na 35. So maaaring mali siguro yung pagpasok. Kaya tinitingnan ko, so you see, kung nag-react agad ako, nala, 35, balak, puta ako ER, delikado to. Ano mangyayari sa buhay natin kung araw-araw ganun? So isa sa mga kailangan nyo matutunan, no, to manage anxiety is that huwag kang, paano ko ba ilalagay ng sa madali sa inyo? Dapat yung tanong mo, sa English kasi ganito eh, parang I wonder why, parang ganon dapat yung reaction mo sa bagay-bagay. I wonder why, hindi yung reactive ka na, dapat curious ka, bakit? Bakit? Ganun siya. Bakit? Ganon. So maraming factors titingnan mo. Kaya pala biglang nag-normalize naman yung oximeter ko. So nasayang, imagine mo kung nag-react agad ako ng OA, pero alam niyo, isipin ko na mas maganda to ngayon hindi ko maisip ng mas maganda kung paano ilagay. Basta ang idea is, before mag-react, kasi importante ang reaction, no? Ang pag-i-interpret at paglalagay ng meaning. So ang kagandahan nito, kasi nagkakaroon kayo ng kaalaman na, oo nga no, paano nga kunyari sira pala yung BP, o kaya hindi marunong yung nag-BP sa akin sa bahay, tatanga-tanga. Pasensya na kayo, lagi ko na naggamit yung tatanga-tanga ngayon. Ang pangit. Tapos pati kayo, yung mga comment nyo, yung mga tatanga-tanga na rin. Hindi maganda yun. Kasi ang gusto ko, maging inspirasyon ako. Ano nangyayari? Ginagaya niyo yung mga mali kong sinasabi. Hindi kaya ako lang sinasabi yung mga tatanga-tanga. Kasi yun yung panampal ko sa inyo. Yung bang gusto ko lang kayong yugyugin na, hoy! Ayusin mo yung pag-iisip mo, tatanga-tanga ka. Parang sampal ko sa inyo yun kasi hindi ko naman kayo masampal eh. Pasok ko yung kamay ko. Mali yung iniisip mo, maayos ka. Boy ka pa rin, hindi ka mamatay dyan. Okay, ganun lang yung gusto kong gawin. Pero huwag nyo nagayahin, huwag nyo nang sabihin yung mga tatanga-tanga, pangit kasi. Ako lang yung may karapatan magsabi ng tatanga-tanga. Okay? Ayokong gumamit kayo mga comment yun dyan na sabihin nyo tatanga. Sabi pero isa, dapat umpisa pa lang sir, unang sa album mo, sinasabi mo tatanga-tanga kami. Para sabi ko mali ata yung ginagawa ko iba yung nangyari. Anyways, mabalik tayo. So dapat ilalagay mo ang sarili mo parang sa labas na, ano nangyari? Kunyari parang ilalagay mo, bigla ka naging doktor ngayon. Sige, tingnan natin ano nangyari. Baka naman sira lang yung gadget. Baka naman mali lang yung pagkukuha. So ngayon, dahil ganun ka mag-isip, then mas nababawasan yung nervyos mo kaagad. Okay? Alam niyo, sobrang traffic. Siguro may na-aksidente dito. Hindi ko magalaw halos ako lang magalaw. Anyways, no? So ganun. Mabalik tayo ulit kasi this is very important. Anong pinagkaiba ng pag-alis nyo sa sitwasyon at pag-uwi nyo sa bahay o kung saan man yung feeling nyo safety? Kasi kung may sunog, naintindihan natin yun. Siyempre, umalis ka sa sunog, pagka alis mo sa sunog, komportable ka na, kalmado ka na ulit. Wala namang sunog, so anong pinagkaiba ng bilyaran doon sa bahay mo na nagpanervyos sa'yo nung nandun ka sa bilyaran? Diba? So importante yun Okay? So mabalik tayo dun sa kwento ko nga. Di ganun nga nangyari sa akin. Tapos sabi ko, well, sige, observe pa rin. Observe tayo. Sabi ko, kung ano man yung mangyari sa akin, wala namang problema kasi may mga kasama rin naman ako. Kasi outreach nga yun. Dadalhin lang naman ako sa... Ang mangyaring course kasi kunyari, sabihin natin, worst comes to worst. Sige, sabihin natin. Sige, kung masastroke ako ngayon, ano ba mangyayari? Ang mangyayari niyan,
isusugod ako sa ospital. Ngayon, alam ko, ang stroke, pwede siyang reversible, basta within 4 hours, madala ka agad ang pasyente sa ospital. Kasi magaling na mga gamot natin ngayon no? Pwede siyang reversible, pwedeng parang walang nangyari, gaya nung nangyari sa office mate ko. Matanda lang sa akin ng konti, alam niyo back to office siya, parang walang nangyari. Kasi usually kasi nakita natin mga stroke, yung mga talagang hindi gumagalaw yung mga kamay, pero ang hindi niyo nakikita, may mga stroke na parang walang nangyari. Okay? Actually may dalawang anong tawag doon? Dalawa yung stroke na yun hindi man ako doktor, bahala kayo dyan. Basta ganun, ischemic, naalala bigla, tsaka may isa pa. Okay? Pero pag na-experience mo yung isa, most likely pwede ka talaga ma-stroke. Pero pag ganun, kailangan lang may doktor ka at may gamot ka, ganun, no? So kahit na ma-stroke, sabi ko noon, pag na-stroke ako, dadalhin na naman ako sa ospital. Malamang malapit na lang ma-hospital, basta within 4 hours kaya pa naman ma-reverse yan. Ngayon, kung hindi ma-reverse at talaga mamatay ako, ano magagawa ko? Yung oras ko na yun, ibig sabihin. Basta ang alam ko, healthy ako. Ngayon, kung ano man mangyari sa akin at bigla akong namatay, baka talagang yun yung oras ko. Ano magagawa ko doon? Kaya bahala ka na agad. Ganun na yung utak ko. No? So, imbis na nervousin ako kahapon, tinanggap ko na hindi. Tapos ngayon, kagabi, itong importante kasi sinasabi ko dapat nag-journal kayo. At gaya ngayon yung ginagawa ko, nakakatulong sa akin. Kasi kagabi, sabi ko, sige, nahirapan ako huminga kahapon. Ito yung mga thoughts ko, ganon-ganon. Pero, walang nangyari dun sa kahit anong kinatakutan ko. In fact, nag-normalize na yung breathing ko. Wala. Siguro kaya nahirapan lang ako huminga kahapon kasi stress ako. Okay. Stress ako. In fact, naalala ko rin, sabi ko, alam ko, 3 beses ako nagpa-spirometry. May sunog. Ano ba nangyayari? May sunog kaya traffic. Nandito sunog. Ano ba to? Basta ganun, traffic. Okay. Sa buong buhay ko, 3 beses ako nag-spirometry kasi hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Hindi ko pa naintindihan, no? Yung anxiety, hindi ko pa naintindihan kung ano yung science ng lungs, ano yung dati, no? Nung bata ako. 3 beses ko ginawa yun. Yung spirometry na yan. Yung spirometry, pabubugayin ka, iti-test yung level yung strength ng lungs mo, kung kaya mong matagal bumuga, yung inhale ka, buga! Kailangan mo ubos talaga lahat ng hangin dun sa lungs mo. So matitest yun kung gaano kalakas yung lungs mo. At lahat yun, nung mga time na hirap akong huminga, lahat pasado. Yung sabihin, malakas yung lungs ko. Okay? So ibig sabihin, kaya naalala ko yun, nakatulong sa akin kasi nga yun yung proof ko na hindi porket parang feeling ko hirap ako huminga, nasa danger na ako. Kasi ang pruweba, nung bata ako, ilang beses ako nag-spirometry, normal naman lahat, pero andun yung sintomas na hirap ako huminga. At ilang taon yung pagitan nun. Ibig sabihin, kung talaga may sakit ako, kung may cancer yun, di nagka-cancer na ako, matagal na. So ibig sabihin, talagang pwedeng mangyari lang siya sa akin. Pero ang kagandahan kasi sa akin, may doktor ako. At yun nga, yung test na yun, para masabing wala talaga ako sakit. Yun. Hala, grabe traffic. Paano ako bukas? Nagahan ko na lang. Anyways, so yun yung kagandahan nun, na kagabi, prinosis ko na, kita mo, nahirapan ka huminga kanina, tapos nakita mo pa 35 yung heartbeat mo na mali, na medyo delikado talaga yun. Dapat talaga pupunta ka sa doktor noon kung nagsama yung hirap sa paghinga, mababang heartbeat. Pero yung heartbeat mo, nakita mo, anong una lang 35, pero umakyat din naman, nag-normalize. So, ibig sabihin, maaaring nangyari lang talaga. Baka mali lang yung pagsuksok ng kamay mo. I'm sure hindi problema yung battery. Maaaring mali lang yung pagsuksok ng kamay ko kasi nung inulit ko, normal na okay? O nagkaroon ng problema yung gadget na yun, whatever, no? At also, nagpa-spiro ka na dati, na-experience mo na yung hirap na paghinga mo. Ang laki ng inabot ko pa kung ano-anong ginawa ko kasi hindi ko talaga maintindihan ba't hirap pa. Kasi minsan yung feeling na yun talagang hypersensitive lang. Okay, hypersensitive lang. Again, I'm talking about people na may anxiety disorder at proven na walang problema sa pangangatawan base sa doktor, base sa test, base sa science, no?
Yun lang. Pero baka naman sabihin nyo, ay, sabi ni Sir J, wag, pag nirap daw huminga, okay lang yon. Hindi ganon. Okay? Wag tatanga-tanga. Ang sinasabi ko, kailangan, nasabi ng doktor na kayo'y healthy, wala kayong problema sa lungs, wala kayong problema sa katawan ninyo, wala kayong sakit, at nararamdaman nyo yan, pwede talaga psychological lang. O yun ha, ganon ang tamang pag-iisip. Wag nyo, again, sabi ko nga, huwag niyong gagamiting diagnosis. Itong mga videos ko, kailangan pa rin ng doktor. Okay? Kailangan pa rin ng doktor. Huwag tatanga-tanga. Okay? Yun lang. Okay? So anyways, gaya niyan. Gaya today. Normal naman ako. Kaya importanteng gino-journal niyo yung araw-araw kasi yun yung magpo-prove sa inyo na walang nangyaring masama kahit ganun ka worst yung naramdaman nyo. Pero mo narapan ka na huminga, mali pa yung babaw ng heartbeat ko, pero walang nangyaring masama. So yun yung napatunayan ko sa utak ko na next time pag lumabas ako, hayaan ko lang, wag ako maging miserable, wag ako magpanic kasi base sa nakaraang experience mo, ganyan din yung experience mo, wala namang nangyaring masama at nag-back to normal ka. Okay? So, ganun, no? Again, gusto kong i-reiterate, bawal po umiwas sa simptomas. Kailangan ramdamin nyo. Kailangan i-process ninyo. Mahirap siyang gawin. Pero mo grabe yung nervyos kasi alam nyo, in reality, ang mga stress kasi, ang ginagawa sa katawan yan, gusto tayong pagalawin. Gusto tayong patakbuhin. Gusto tayong makaalis sa danger. Kasi nakita ka ng leon dati nung panahon, nung sinaunang panahon pa, nung wala pang nung mga sinaunang tao, pag nakakita ka ng leon, masistress ka. Yung stress na yan yung may leon, takbo! So yung katawan mo ngayon sobrang powerful dahil sa adrenaline. Maliligtas mo yung katawan mo dahil sa adrenaline na yon. Yung stress hormones na yung makakatulong. Kaso ngayon ang kalaban natin hindi naman leon. Ang kalaban natin, yung negosyo natin na hindi gumibenta, yung email galing sa boss natin na nagagalit, yung grade natin na bagsak, yung exam natin sa school, yung kailangan nating performance na gawin sa isang anywhere, opisina, school, simbahan, kung saan man. Yun ang leon na natin ngayon. Ang problema nun, kasi kung may leon, sa panahon na yon, tatakbo ka or lalabang ka Ang pinagkaiba nung leon at yung leon ngayon, yung leon natin ngayon, yun nga, yung mga stress sa wala kang makuhang pera, pangkain, panggamot, yung anak mo. So yun na yung leon mo ngayon. Kasi kung yung leon dati, lalabang ka, tatakbo ka, yung anak mo ba, lalabanan mo, tatakbuhan mo? Yung boss mo nagagalit sa'yo, lalabanan mo ba? Tatakbo ka ba away from your boss? O yung opisina mo o yung negosyo mo na hindi kumikita, susuntukin mo ba yung opisina mo? Tatakbo ka ba away? So ibig sabihin, nandun yung physical na dapat mong gawin, kaso tatakbo ka tanga nun. Kunyari, wala akong pangkain, tatakbo ka lang. Hindi So nakita mo yung pinagkaiba natin sa science na yung katawan natin kailangan gumalaw, no? At kung gumalaw ka, na-exhaust mo yung energy. Ang problema, hindi tayo nakagalaw kasi nga, bakit ka gagalaw? Yung anak mo may sakit, anong galaw gagawin mo? 'Di ba? Lalabanan mo yung anak mo? Tatakbo ka ba away from your anak? Hindi. Science to ha. Kaya ang gagawin natin dyan, kailangan talaga po ng exercise kasi nakukulong yung energy sa katawan natin, kaya ramdam na ramdam talaga natin yung adrenaline na yan. Kaya tapos anong nangyari, natatakot ka, tapos ini-interpret mo na delikado tong nararamdaman ko, na dapat mali. Alam nyo, napaproud ako dito sa ginagawa kong video. Ang ganda-ganda. Parang piling ko ang galing-galing ko dito sa pagkakagawa ko ng video na to. Okay? Sana may matutunan kayo. Sana ulit-ulitin nyo tong video na to kasi this is very important. At pag pumasok sa isip nyo na to, again, kailangan diagnose kayo na kayo may anxiety lang at wala kayong talagang problema sa pangangatawan ninyo, ha? Wala kayong talagang sakit sa pangangatawan, kundi talagang problem lang sa pag-iisip natin at yung kukakulangan lang sa kaalaman. Dapat ganun ang
ang kondisyon ninyo, at itong information na yan mag-work only to those people. Pero kung talagang totoong may sakit ka, medyo dadagdagan natin yan, kailangan may doktor. Okay, may natutunan pala ako dun sa kaibigan kong psychologist, follow niyo rin siya, si Tito Mong psychologist. Kasi dati sinasabi ko lagi, kailangan magpa-diagnose ka muna, magpa-check up ka. Punta ka, ang pinakamagandang mag-check up sa'yo, kasi para mabilisan na nga, diretso ka na sa doktor. Okay? Ngayon, pag nasabi ng doktor, okay, maayos ka naman, walang problema sa pangangatawan mo, bla bla bla. Ay hindi, pero I still stand on it pala. Dapat doktor pa rin talaga, kasi mas maganda na matest ka na muna na ikaw ay walang physical na sakit. Yun yung tama. I still stand on that. Kasi may ang idea ni Tito Mong psychologist, tama naman yun tama rin siya. Pero ako, personal ko na lang to, tama siya ha, hindi ko sinasabing mali siya, tama siya. Kasi sabi niya, kahit saan ka naman lumapit, kung hindi ka diagnose, kung napapansin nung psychologist or ng psychiatrist, ng totoong doktor, kasi ang psychiatrist at psychologist magkaiba yan. Ang psychiatrist, yan yung totoong doktor na pwede magbigay ng gamot sa'yo. Ang psychologist, hindi siya pwede magbigay ng gamot. May mga psychiatrist na hindi trained para sa psychotherapy. Ibig sabihin yung psychology, kung yan to yung ginagawa ko. Halimbawa ako, may cognitive behavior therapy ako, yung doktor na yun wala. So mas magaling ako sa kanya kung yung gaya ng ginagawa ko ngayon, kung ano yung style ko sa inyo. Siya walang ganon, kasi certificate yan dapat talaga nag-aral ka niyan, ganon. So ako naman, hindi ako pwede magbigay sa inyo ng doktor ng gamot. Okay? So doktor dapat yon. Paano kunyari, halimbawa, ang kailangan mo, halimbawa, pampatulog, pampakalma, lalo na kung hindi ka functional, ang hirap mong kausapin kasi nga wala kang tulog, kailangan mong matulog. So kailangan ng doktor muna doon. So tama yung sabi naman ni Tito Mong psychologist, kahit saan ka pumunta muna, sila magsasabi ko sa'yo kung anong gagawin mo Kung psychiatrist yan, sabi niya, okay, wala kang sakit, sa psychologist ka, maganda hanapin mo yung may cognitive behavior therapy, sasabihin ng doktor sa'yo. O kung may kaibigan siya, i-refer ka niya. Pero kung sa psychologist ka pumunta, nakita ni psychologist na wala tong tulog, hindi mo mapasok yung pinagsasabi ko, tapos laging masakit ulo niya. So sasabihin ni psychologist, punta ka muna sa doktor. I-test natin para malaman natin baka may thyroid problem ka pala, ganon. Pero kasi sabi ko pala, I still stand on my idea na mas magandang sa doktor ka na muna, kasi para tipid ka rin. Kasi kung doktor na kagad, iti-test ka na muna kagad Sasabihin niya, wala kang sakit, wala kang problema. Pwede ka pumunta ng psychologist. At least pagdating mo sa psychologist, sasabihin sa'yo ng psychologist, nagpunta ka na ba sa doktor? Opo, sabi ng doktor, negative po lahat. So, ang problema ko lang yung aking maling mga pag-iisip. Sige, go na. So, kung nakatipid ka ng panahon at nakatipid ka rin ng pambayad. Okay? Kasi imagine mo kung may talagang sakit ka, unang punta ka sa psychologist, so nagbayad ka na sa psychologist, tapos mapupuntahin ka na sa doktor, bayad ka na naman. So, mas maganda, nauna ka na dun sa doktor, nagbayad ka na sa kanya, and then saka sa psychologist. So, nakatipid ka ng isang session, kumbaga. Okay? So, tama naman, I stand on my own ideas. Okay? Pero tama rin siya ha, kahit saan ka pumunta, kaso nga lang mas makakatipid ka kung sa doktor ka talaga muna. Okay? So with that guys, maraming salamat. Follow him ha, kaibigan ko yun may baby na nga siya ngayon Ano yun, may TikTok, kaya lumalaki na rin yung kanyang following. Actually, mas malaki na nga ata siya sa akin sa YouTube niya, and congratulations sa kanya. Nakakatawa yun, no? Okay guys, with that, maraming salamat. Bye, thank you.